Alright, another day, another reaction video na naman tayo mga kaibigan dito sa kay Norman Mangusin na ito na nga ay talagang trending na trending dito sa abroad. Na ito nga mga kaibigan na pinapag-usapan sa social media ng mga vlogger. Bakit daw itong si Norman Mangusin ay hindi nakapagpiyansa, okay? Marami ang nagsasabi na ito ay wala ng pera. Wala ng kapirahan kasi nga wala na raw tumutulong dito ng mga OFW sa kanya. Dahil nagising na ang mga OFW na mga mamamiya niya nung araw na nauuto niya ay ngayon ay namulat na ang mata na ito nga talaga ay tunay na scammer, si Norman Culaong. Pero dito lang tayo mga kaibigan sa update na nangyayari sa kanya. Vlogger na si Norman Mangusin inilipat na sa Parañaque City Jail. Ito na mga kaibigan Ito na. Vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos matapos lumabas ang kanyang commitment order, si Ryan Lesigas sa sentro ng balita. Mga kaibigan narinig natin na si Norman Culaong o kilala sa pangalang Gusgusin ay ilipat na. Bago mag-alas 8 kanina nang ibiyahe palabas ng Campo Crame ang kontrobersyal na vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Ito mga kaibigan, talagang kontrobersyal ito kasi nga nung unang sulpot nito sa social media, nagpakilala kasi agad itong Marcos, okay? Sabi niya siya ay isang trilyonaryo, okay? Si Madam Aimee at si Bongbong Marcos ay sa kanya daw humihingi ng pera. Awan ko lang kung nare-remember nyo yan. Sabi niya noon dati, si Manang Aimee, yan ang pagkasabi niya, Manang Aimee at si Bongbong Marcos, hindi pa noon dati hindi pa presidente, si President Bongbong Marcos. Sabi niya, ang dalawa na yan, sa akin humingi ng pera yan. Sino ngayon ang tunay na Marcos? Sabi niya, nung araw. Ngayon mga kaibigan, marami ang taong napaniwala na ito nga ay trilyonaryo nung araw kahit magkasunugan pa ng pera. Yung pera daw niya hindi pa nauubos. Ngayon nga, okay, nandito na tayo sa bagong panahon, February 2026. Bakit ito nga, ang tanong dito ay bakit nga hindi na nakapagpiyansa? Okay? Ibig sabihin talagang ubos na itong tao nito. Di ba may mga suot-suot itong mga, na mamahaling relo? Sabi niya, milyon-milyones ang halaga. Pero continue lang tayo. Vlogger na si Norman Mangusin ililipat na sa Parañaque. Nakaposas at nakadetainee shirt ito nang isakay sa police car. Mula CIDG Custodial Facility, inilipat si Mangusin sa Parañaque City Jail. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Dati Colonel yung mga nagbabalita dito mga kaibigan, ang tawag dito kay Norman Mangusin nung araw ay Francis Leo Marcos. Okay? Ngayon, yung mga media, na-realize nila na ang pangalan talaga ay si Norman Mangusin na. Kaya maririnig nyo mga kaibigan sa mga news ay Norman Mangusin na ang tawag sa kanya. Okay? Ang hinihintay ng lahat, makulong ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Okay? Basahin natin ang mga comment ng ating mga sambayanan. Alam ko napanood nyo na ito, na alam nyo na rin na nalipat na si Norman Gusgusin at ito ay kalbo na mga kaibigan. Kinalbo daw ng kapwa preso. Kasi nga bakit ganon? Taka lang ako, si anak ng teteng hindi kinalbo. Nung nakulong. Di ba sa ibang bansa, ibang bansa lang ang pagkaalam ko talaga, hindi kahit sa Pilipinas, yung mga nakukulong kinakalbo, di ba? Kinakalbo. Bakit si anak ng teteng, yung senador? Bakit hindi kinakalbo yun? Balik lang tayo dito mga kaibigan. Nababasahin natin ang comment. Wala kasing pera ang kupal. Wait mo kaso ni Pakban sa'yo, boy. Ayan ang mga kaibigan. Talagang matindi ang galit ng tao dito kay Norman Gusgusin. At talaga naman, grabe. Tospok na tospok. Ang pagkaalam ko dito, ang huling balita dito kay Norman, kinugtog daw ng mga kapwa preso. Kasi nga, alam nila na pasaway daw talaga ito. Balik hoyo na, Wala hong attorney yan, kaya bangang meron. Wala palang attorney ito. Mangusting ang superhero na pwedeng arkilahin. Okay?
Talaga naman si Gus Gusing. Anong tawag dyan sa kanya? Nung araw, pandemic hero daw siya. Yung pala ay pandemic budol. Pandemic budol. Ito mga kaibigan, itong tao na ito, si Norman Gus Gusing, kahit ayaw mo na panuorin ito sa social media, lalabas at lalabas ito sa iyong pinapanood. Halimbawa, nag-scroll ka ng TikTok at YouTube short o kaya Facebook, Reels, ganyan. Maya-maya may scroll mo ito kahit ayaw mo na panuorin. Maiinis ka na nga dito sa pagmumuka nito kasi nga yun na lang nang yun makita sa pagmumuka niya. At saka minumura ang mga general at sabi niya, mga NBI, ganun-ganon. Siyempre, mainis ka. Di ba? Matindi ito. Matindi talaga itong tao nito. Dinaig pa nito si Tanggol. Yung Batang Quiapo. Ang Batang Quiapo, pagkapanood mo, ayaw mo nang panuorin. Ano mo lang, hindi nalalabas eh. Ito talaga si Kulaong. Maya-maya ang labas ito. Parang Buni Alipunga ito. Naku po. Okay. May chance pa palang makalaya. Tuloy ang gaguhan. Okay. Kasi nga mga kaibigan, ang ano ba yan? Ang ikinaso sa kanya yata ay parang 1 buwan ang pagkakulong dyan. Ano ba yung kaso na yon? Ang Jax, ano? Nakalimutan ko na. Okay, continue lang tayo. John Giyagi, lumabas na Unjust vexation. Ano ba yan? Unjust vexation. Okay, mahina tayo sa mga batas-batas na ganyan kasi nga nandito tayo sa abroad mga kaibigan. Nakalimutan na natin yan. Pero unjust vexation, ganun pagkalam ko. Ang pagkalam ko dyan ay parang paninirang puri o marami kang nginalngal. Sa harap man o sa social media na ikaw ay halimbawa ay minura mo yung isang tao, pinahiya mo, isang buwan, isang araw o isang buwan ang pagkakulong dyan sa isang kaso ay kung multiple yan. Halimbawa, marami kang beses na minura yung isang tao. Halimbawa ay 30 times yung siyang minura, edi 30 times na kaso yon. 100,000 ang bill. kasi ang commitment order ng vlogger kung kaya't agad itong inilipat sa pangangalaga ng BJMP. Yes, yun naman talaga yun. Halimbawa kasi, yun kasi is warrant. Naka-file ang yung kaso niya is Parañaque. So, nung hinuli natin siya, automatic yun kapag after na may return natin yung warrant, maglalabas ng commitment order yung korte na ilipat namin doon kung saan siya nakasuhan, which is Parañaque. Ang nakaano doon is Parañaque City Jail. Kinumpirma din ng CIDG-NCR na hindi pa nakakapaglagak ng piyansa ang vlogger kung kaya't hindi kaganito nakalabas ng kulungan. Ang pera, ano nga makapensa? Walang kapira-pira. Ito pa madadagdagan pang kaso. Si Manny Pacquiao. Cyber libel naman. Talaga naman. Strong egorot at once. Ibang klase talaga ito si Gus Gusing na ito. Strong pati igorot. Dinamay niya sa kanyang kalokohan. Walang patawad. Nananahimik ang kwan eh. Mas tutok ang gobyerno at media sa kasong ito, pero ang flood control nasaan na. Okay, ibang kaso naman kasi ang flood control. Okay, ito binabasa natin ang comment, okay? Dito tayo sa kay Gus Gusing. May ibang yan. Halimbawa ay yung kaso na yan, flood control na yan, hiwala yan dito kay Gus Gusing. Ibang issue yan, okay? Nasaan na yung lawyer niya? Ba't di nakikita sa picture? Wala nga. Wala nga sa tingin ko, walang lawyer eh. Baka binigyan ng pau ito. Kasi nga, wala nang kapira-pira. Walang pampansa ang bidang trilyonaryo. Ay, Diyos ko. 620k lang naman pala trilyonaryo ang pera ni Mr. Magusing. Okay? Dito talaga mga kaibigan ay marami ang napaniwala. Aaminin na natin na tayo nga ay isa rin sa naniwala sa lintik na ito na siya nga ay trilyonaryo. Yung pala naman ay yung pinamigay niya tinuladang kalabasa. Tinuladang kalabasa ay drawing lang pala yun. Hindi pala totoo yun. Hindi pa daw bayad yun Napadaan yung truck ng bigas. Napadaan lang daw. Nag-vlog na ng ganyan. Kaya ayun. Marami ang naluko.
ng mga OFW na akala ito ay namimigay na talaga namang nakakainis. Karma, kupal kasi, ipakain sa buhaya. Ay, maraming galit. Iyakin pala itong makagago na to. Sumbong sa pulis. Aba, mayroong may nahiwalay Ha? May medyo pumanig kay Gusgusin Ayan nag-comment. Iyakin pala itong makagago na to, isumbong sa pulis. Okay. Donatin mo ako. Asa na si Atong Ang? Oh. Talaga naman itong mga nagko-comment nating mga kababayan iba-iba ang kanilang comment. Ano ba to? Superstar, ganito ba kababaan journalist sa Pilipinas? Walang kwenta. Okay, kasi nga ang mga journalist mga kaibigan parang nakatutok na dito kay Gusgusin kasi nga siguro yung mga journalist nag-scroll na nanonood ng mga TikTok, lagi itong napapanood. Kaya nakikisaw-saw na rin. Katulad ni Senador, alam nyo na, Senador. Pumalag mga kaibigan dahil nga mali daw or sala daw ang kapulisan. Pinahiya daw, ganun ganyan. Wala sila dyan. Si Mangusin lang ang kaya nyong ipakulong sa dami ng mga magnanakaw opisyal sa gobyerno. Alright? Kanya-kanyang mga kaibigan. Natapos din ang kayabangan ng panluloko nito sa mga tao. Welcome to Hell Fake Marcos. Fake Marcos talaga. Okay? Kaya lang, itong tao na ito, magaling dumali mga kaibigan. Magaling dumali. Magaling. Ito, kung hindi ito na booking, lahat ang katotohanan, kung hindi ito kinalaban ni Makagago, possible na tuloy-tuloy mga kaibigan kasi nga ito pag nagla-live sa TikTok, gumagamit ito talaga ng bata. Si Mangusin. Kasi nga napapanood ko doon sa TikTok niya. Mahilig ako manood ng TikTok kunwari may tutulungan itong bata estudyante. Bibigyan niya ng pera, ipapadalahan niya. Yun sa TikTok, maraming nagsisend dyan ng star or ng pirahan. Palipad, style. Tuwang-tuwa naman sila. Pero talagang ang punteriya lang dito ni Gusgusin ay para makapag Pero yung bata na tiningnan ko dati, kung natulungan niya, nabigyan niya ng 30,000 yata yun. Hindi naman niya binigyan. Magaling tumali itong si Gusgusin ito. Ano ang bago sa Pilipinas? Norman Mangusin for Senador 2028. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Daking. Pag nanalo daw si Gusgusin ng senador, ay tiyak sigurado na nakawan nito ang buong Pilipinas. Nanakawan ng buong Pilipinas. Sa tingin ko nga, mga kaibigan, kasi nga sa pagmumuka pa lang ni Gusgusin ay matinik ito, matibay. Alam mo naman natin na maraming video dati nito na naglalabas noon na talagang ibang level, dumali. Hindi pa uso yung mga social media, dumadali na ito dumadali na ng mga pa-scam-scam. Wala pang piyansa. Yung sinabi niyang abogado, nasaan na? Mag-focus kayo mga senador sa magnanakaban ng bayan. Okay? Ayan mga kaibigan. Continue pa natin ng konti. Ang namin kahapon, maayos niya. But unfortunately, for unknown reason, ay hindi siya nakapag-bail. Ang bail naman lang niya for 12 counts is 120,000 pesos. 20,000 per counts. Ilan yun? Sa 6 na counts. So, it's either may problema sa documentation niya or wala siyang pangpiyansa. Wala. Walang kapira. Paano magkapira nga? Wala na nga ang mamamiya niya. Di ba? Tinanggi ng CIDG-NCR na may humaharang sa kampo ni Mangusin para makapag-bail. Pero sabi ng PNP, naghain sila ng motion sa korte para sana i-delay o pigilan na makapag-bail si Mangusin dahil may inaantay pa daw sila na iba pang warrant laban dito. Pero hanggang ngayon ay wala pang tugon ang korte. Hintay nga kasi nila, may mga dumadating pa mga OFW umuwi sa Pilipinas para ito ay kasuhan si Gusgusin. Kasi nga mga kaibigan, ito si Gusgusin, ang strategy nito, nung nakulong kasi ito, nagsiselfone talaga ito, nagla-live, alright? Nagla-live ito. Ngayon, may mga mamamiya yan sa iba-ibang inuutangan niya.
nangangako na babayaran niya, tapos kasi nga ang pera niya ay na-freeze. Kaya lang mga kaibigan, ang tanong dito nga, may mga lawyer na nagsalita din dito kasi nga hindi direct na yung OFW nagpadala ng pera dito kay Mangusin. Medyo parang makakalusot. Kasi nga kung sa drugs ito sa NAIA, kung sino ang may dala, siya ang mahuli, di ba? Ito si Mangusin, nakakulong ito nung araw Nung nagpapadala nagpapadala ng pera ang mga OFW, yung nauutangan niya, ay ibang pangalan, ibang tao ang tumatanggap. Ibang tao ang tumatanggap bago siguro nakakarating sa kanya. Ibig sabihin yung sender, okay? Siyempre, ano mo yan, hindi naman siya. Yun ang mahirap. Hindi talaga direct siya na pangalan niya. Nako, medyo medyo lusot. Ganun yun Parang ano mga kaibigan, halimbawa lang, sample lang ulit halimbawa ikaw ay yun na nga. Halimbawa sa NAIA, may dala kang baril, okay? Sabihin mo, kung sino ang may dalang baril, ayun siyempre ang huhulihin, di ba? Ay sabihin ng may dalang baril, ay hindi akin ito ay pinadala lang ni Kwan. Hindi ganoon. Kung sino ang nasa pangalan, yun ang dapat anuin. Anak ko. Pero sigurado, yung halimbawa ay yung pinadalhan, ituturo ngayon niya. Kanino itong kapangalan nito, sinang hiram sa iyo? Si Mangusin, binigay ko dyan. Sabi naman ng abogado na Mangusin, anong sinabi? Walang ganyan-ganyan baka ikaw ang nag-ano. Pero maggrupo ito mga kaibigan, damay-damay na ito. Maraming vlogger dito madadamay pagtuloy ang investigation. Kasi nga, nung araw, maraming sumusuporta na vlogger dito. Marami talaga. Kasi nga budol na budol at naniniwala sila na si Gusgusin nga ay isang pandemic hero nung araw. Nung araw 'yon. Yung pala ay pandemic budol ang nalintik na ito. Magsilbing aral ito sa lahat na magplanong manggamit ng mga OFW. Tama. Tuloy pa rin mga kaibigan dito talaga sa abroad, especially dito sa Amerika. Marami ditong nambubudol or lalo na sa Canada. Maraming nabubudol na kapwa Pilipino. Alam niyo yung unang budol dito? Yung nagtitinda ng kawali at kaldero, vacuum na sobrang mahal ang presyo. Isang set, ng kaldero kawali, ipipresyohan ka ng 20,000, $20,000. Na pwede mo daw isbenta isang kapwa Pilipino mo. Ikaw naman maniniwala na yung isang set na yun, biro mo 20,000, 800,000 sa peso yon. 1,000,000 sa peso. Isang set lang, 12 piraso. Kapwa Pilipino mo, pag hindi ka naman bumili, sabihin sa'yo, magreto ka na lang ng kaibigan mo, ganito, para siya na lang bumili. Yun ang style matagal ng style na budol yan. Vacuum, ginto, kapwa Pilipino, ano pa yan? Bitcoin. Mag-invest ka sa Bitcoin, kikita ka na agad, walang talo. Nako. Talamak na talamak yan sa abroad. Continue pa natin ng kaunti mga kaibigan pinahaba ko lang kasi nga ang nagre-reaction hindi ka pwedeng dire-diretsuhin ito kailangan mo rin magngal-ngal. Karapatan niya yun na magpiyansa. Not unless yung opposition namin pinagbigyan ng korte. Wala naman kami natanggap na pinagbigyan kami ng korte for the position ng bail niya. Sabi naman ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, sa regular na selda ilalagay ang vlogger kung saan magiging siksikan sila ng ibang preso. Regular. Nakasabit yan. Ay, kulungan sa Pilipinas, nung araw, punong-puno talaga siksikan, nakasabit pa yung iba. Nakasabit. Ngayon, baka maluwag na, Pero tingin ko siksikan pa rin, sigurado. Ito, marami na nakaabang kay Gusgusin dito. At nanggigigil. Ang balita ko pa dito, umiyak daw doon sa Umiyak na ng umiyak. Joke lang, alright? Hanggang dito na lang mga kaibigan. At anong masasabi nyo dito kay Gusgusin? 2 minutes lang itong video na ito. Pinahaba ko lang, kasi ito, si Manny Pacquiao,
May padali din. Dating Senador Manny Pacquiao magsasampa rin ng reklamo naman laban sa vlogger na si Norman Mangusin. Ayan, mga kaibigan na magsasampa ng kaso. Napanood natin. O, continue lang ha. Also known as Francis Leo Marcos. Gusgusin. Ano kayang kaso ito? Malaman natin sa balitang kumpirmado sigurado ni Cyber letter nga, sinulat mo na. Okay. Anong kaso? Ayun nga. Nakabinasa mo na. Mga comment. Tuloy. Oh, nice one. The legend Pacman. Uy, si Pacman nga pala may laban ha. May laban. Matagal pa naman, pero may laban. Okay, hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano masasabi nyo? Dito kay Norman Gosgosen or kilala sa pangalang Norman Kulaong. Ano ba yan? Ang daming pangalan. Norman Gosgosen, Norman Oliodoro, Norman Kulaong. Ay nako, talaga naman parang alipunga, buni, kurikong. Lumilitaw sa social media kahit ayaw mo na panoorin. Okay, hanggang dito na lang at subscribe my channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.